Hindi natubos dahil sa sobrang laki ng singil? Yan ang dahilan daw kung bakit hindi nakuha mula sa ipinasarang punerarya sa Maynila ang 2 bangkay. At isa po sa mga bangkay ang nakaburo na, pero binawi pa umano ng punerarya dahil hindi na kumpleto ng pamilya ang bayad. Saksi, si Mark Salazar. 2 sa 10 bangkay na nakumpiska sa ipinasarang Body and Light Funeral Services kahapon ang napangalanan na. Lumantad ang kwento kung paano sila namatay at nasa laula sa punerarya. Isa sa kanila si Leia Tongol, murder victim sa Malate, Maynila noong April 24. Hindi na natubos ng pamilya si Leia sa punerarya dahil hindi nila kaya ang 150,000 na sinisingil ng Body and Light. Nalulusong na sa formalin ang katawan ni Leia nang mabawi kahapon ng autoridad. Na-cremate na siya kagabi at na-turn over sa pamilya. Ang isa pang katawan, kinilalang si Renan Pornobi, murder victim din sa Ermita, Maynila noong April 25. Naiburol pa siya dahil nakapag-down ng kalahati ang pamilya sa punerarya. Pero nang hindi makakumpleto ng bayad, binawi ng punerarya ang bangkay ni Renan. Yung anak, pumunta. So sabi sa akin nung is kulang pa po ng 30,000. Nung babayaran nila, mayroon pa raw utang. Kano pa? Ang sabi parang 30 plus pa raw. Kasi parang aabutin daw ng 85,000. Ibanalig daw yung patay sa kanila dahil nabasag yung salamin. Nung ibalik na yon, hindi na binalik sa... Hindi na na-release. Masama na rin ang estado ng bangkay ni Renan nang ilibing kanina sa Manila North Cemetery. Sa 10 bangkay na na-recover kahapon, 2 yung napangalanan na at natuldukan na ang kanilang kwento. At pag ganun ang sitwasyon, binibigyan na ito ng libreng libing dito sa Manila North Cemetery. Yung 8 na wala pang pagkakakilanlan, hindi pa alam ang kwento, binibigyan ng otoridad ng hanggang 1 linggo pa ang kanilang mga pamilya na lumabas at i-claim ang mga katawan na nandito sa Manila North Cemetery. Kung meron kayong labi na naiwan sa Body and Lights, makipag-ugnayan lang po sa akin dito sa opisina ko sa Manila North Cemetery. Kasi nga po, para yung mahal nyo sa buhay, mabigyan natin ng maayos na pagbuburulan at paglilibingan. Isang pamilya pa kanina ang lumutang sa opisina ng Manila North Cemetery. Hinahanap ang bangkay ng kanilang ama na dinila nila sa naturang punerarya. Hiling nila huwag ng pangalanan ng kanilang patay. Nabigla sila sa balitang ipinasara na pala kahapon ang Body and Light at nakumpiska na mga bangkay na hawak nila. Bakit sinisingil pa rin sila ng Body and Light hanggang kanina? They were charging us 180,000 in order to release the body. They were in contact with us all the way from yesterday morning till today, Thursday morning. They're trying to charge us 180,000. Then we're telling them that we cannot afford that amount. Pero they'll try to get us to a little lower than 180. They went to 170, 160. Hanggang ngayon daw, nandun daw yung father ko. Tapos we're saying kukuha na lang kami ng ibang funeraria dahil for a cheaper amount. Sabi nila hindi daw nila i-release dahil daw naimbalsamo na daw yung body. Ipinasilip na rin sa kanila ang 8 natitirang bangkay mula sa Body and Light. Hindi. Talaga wala talaga rito. Siguro, tingin ko nasama sa nailabas nila yun. Nakapaglabas talaga sila ng Nakipag-ugnayan kanina sa Manila North Cemetery ang may-ari ng Body and Light para sabihing i-release na nila ang hinahanap na bangkay. Dinila po nila, hindi po sila naningil. Nandiyan na po yung bangkay. Ngayon, pinapaayos lang po natin para makita ng pamilya. Then papaklamate na po natin. Sagot po lahat ng City of Manila. Nasa advanced state of decomposition na ang katawan, pero Decompose siya at hindi po siya tulad nung claim nila na inimbalsamo ng maayos. So, ayun po. I can only assume kung siya nga po yun. I think that would be best para to lay him to rest na po. Any other procedures would just prolong things. pag-uusapan din daw sa pamilya kung maghahabla sila laban sa Body and Light Funeral Services. Sinusubok pa namin kunin ang pahayag ng Body and Light. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar.
ang inyong saksi.